sustain mo sa verse 10, yung entrance. Tinuturuan tayo ni Jesus manalangin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa Ebanghelyo, ipakikita ng Diyos ang malasakit niya sa tao. Ang pagpaparami ni Jesus ng tinapay, hindi lamang pisikal na pagkagutom ang tinutugunan niya, kundi maging espiritual. Sa Ebanghelyo, masasalamin ang sakramento ng Eukaristiya na itatatag ni Jesus sa huling hapunan, kung saan iaalay niya ang sariling katawan at dugo bilang pagkain na nagbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat.
simulan ngayon ang banal na pagdiriwang ng Santa Misa sa ika-18 linggo sa pangkaraniwang panahon at sa paglalagay ng tanda ng ating kaligtasan sa ating mga sarili. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyo. Umaga po, Father. Sa ating pagparito, tayo ay pinaalalahanan sa parating na ikawalo ng buwan na ito, na kung saan magkakaroon tayo ng gawain sa pagtatalaga ng ating mga opisyalis, kinatawan ng ating simbahan at sa bawat barangay at sa bawat mandated organization. Kapag may gawain, mayroon ding lamesa. Sa pagbasa natin, kagandahan, nagkataon, nagkatagpo, wari lalo na ako sinasabihan, huwag kang mag-alala kung ano ang ating ipapakain, kung ano ang ating ihahanda, at kung ano man ang naririyan, it will multiply 100-fold. Sa ngalan ng pananampalataya at sa tulong din ng ating mahal na patron na si San Antonio. Kaya't naman sa pagkakataon na ito, na kung saan tayo ay nababalisa sa kakaisip ng mga bagay-bagay, isentro natin ang ating sarili sa ngalan ng paniniwala sa poong Diyos. Kaya't humingi tayo ng paumanhin at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa ating taas. At sa lumay na kayaman
Sinasambatan namin, ipinagulitan namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aming kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Yesu Cristo, tugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw lang at ang kataas-taasan, ikaw ang Yesu Cristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinakahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Ginagabayan tayo ng Diyos na hanapin ang pagkaing tunay na nagbibigay buhay at nagdudulot ng walang hanggang kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumukuha rito at bumibili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ng salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawin walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon, ay habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ikalawang pagbasa, malaki ang tiwala ni Apostol Pablo na makikibahagi siya sa pag-ibig ng Diyos na sinikap niyang paglingkuran. Sa kabila ng mga pagsubok, buong kaligayahan niyang ipinahahayag, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadaman niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah,
nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay, lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol at hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Bayan ng Diyos, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, magandang umaga sa inyo. Kumusta ang mga anak ni San Antonio? Sigurado? Kayo ba ay gumagawa ng mabuti? Humina ang sagot. Okay. Ang couples, sadyang tunay, na gumagawa pa rin. Bagamat sila ay may edad na, gumagawa pa rin ng kabutihan. Ginagampanan ang kanilang tungkulin. Bagamat, kayo at ako at tayong lahat naman nagmamanifest sa buhay natin. Ngayon, ang ating mga pagbasa, sadyang tunay na anuman ang ating hinaharap, anuman ang ating pinagdaanan at napagtagumpayan, anumang karanasan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kung tayo naman ay sadyang tunay na tumutugon sa nabanggit na pag-ibig.
naunang umibig ang Panginoon, tayo ay nakikiibig lamang, sumusunod lamang at tumutugon. Kaya't maraming paalaala sa mga pagbasa, lalo tigit pa sa mabuting balita bilang mga binyagang Kristiyano Katoliko na nakikibahagi tayo sa tinatawag to the unfinished mission of Christ. Kaya't mayroon po tayong simbahan dahil may mission. Kung walang mission, di wala na sanang simbahan. Ngayon, ano ang mission na iyon? Sa mabuting balita, magdadapit hapon na nang lumapit ang mga alagad kay Jesus at kanilang sinabi, Jesus, Panginoon namin at Diyos, papuntahin mo na sa bayan ang mga tao upang sila ay makabili ng kanilang makakain na sa kadahilanan 5 tinapay at 2 isda lamang. The mission comes in. Ang tugon ni Jesus, hindi sila kailangan kumilos pa. Kayo, mga alagad ko, ang dapat magbigay sa kanila ng makakain. O, tingnan ninyo. Somehow, spoiled ang mga mananampalataya sa linya na ito. Hindi na kayo pinakikilos, ngunit ang simbahan ang siyang dapat kumilos at magbigay ng serbisyo. Iyan ang aking isinasabuhay. At ayaw kong diktahan kayo. Kaya't ako ay mapagtanong, nagtatanong, paano natin ito magagawa at maisasagawa? Sa pagtatanong na iyan, indirectly inviting you to be with me, to accompany me in the journey of accomplishing the mission sa simbahan ng San Antonio de Padua. Nangyari ang sinabi ng Panginoon. Sinabi na ibigay nyo sa akin ang 5 tinapay at 2 isda at siya'y tumingala. During consecration, kung inyo pong napapansin, kahit ang obispo o sino man ang nagdiriwang ng banal na misa, tumitingala. Tinitingnan ang kisame ng simbahan. Pero hindi iyan ang ibig sabihin. Sa pagtingala, as if nakikipag-ugnayan sa amang makapangyarihan sa kalangitan. Itinataas ang ating mga adhikain. Kaya't naman, naway tayo rin sa ipinakita na ito ni Jesus sa ating pananalangin, bagamat before our human eyes, something na hindi kakasya, something na tayo ay nag-aalala. Sinabi naman sa mga naunang responsorial psalm na sa Panginoon lamang tayo magtitiwala, sa Panginoon lamang tayo lalapit, lumalapit tayo sa Panginoon. Ang gawain sa pagsasaayos ng ating kumbento, inilapit, isinangguni sa pamamagitan ng ating mahal na patron na kung ilan lamang kami, kung wala kayo bayan ng Diyos, hindi mangyayari. Kaya imposible man sa ating pakiwari kapag tayo ay lumapit sa Panginoon sa mga banal sa kalangitan, panigurado, kahalintulad ni Haring Solomon nung mga naunang linggo, ipagkakatiwala ng Diyos ang biyaya
lalo tigit pa kung ito ay para sa simbahan at kayo ay dudut-dutin, bibigyan kayo ng inspirasyon upang maging bukas palad sa paghahandog ng mga bagay-bagay at iyan ang nangyayari sa ngayon. Hindi ko man kayo isa-isahin mapangalanan, alam ni San Antonio de Padua na kayo ay kanyang inanyayahan sa pag-ibig sa simbahan at kayo rin lang naman ay tumutugon sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ito mangyayari kung wala sa atin ang inspirasyon, ang paninikluhod, ang pakikiusap sa konteksto ng pananalangin. Ang ilan sa inyo na mga kaedadan ko or yung medyo nasa senior citizen category, kung naaalaala po ninyo ang tinatawag the Second Plenary Council document. Yung mga nasa Manila noon, yung mga nagtatrabaho sa inyo, maaari na pakinggan ito. Kagandahan ng dokumento, building up the so-called Church of the Poor. Napakinggan po ba ninyo iyon? Simbahan ng mga dukha, kaya't lumitaw ang BEC, the Basic Ecclesial Community. Ngunit, hindi na implement totally ang dokumento na iyon, kagandahan. Sa kadahilanan, marami ang masasaktan. Ganun po talaga. The real transformation or the real restructuring ay sadyang tunay na madugo. Ngunit, kung hahayaan natin na gumalaw ang kamay ng Diyos, dadalhin tayo nito sa kaganapan ng ating mga minimiti, sa kaganapan ng ating mga pangarap. Kaya sa mabuting balita, hinayaan ng mga alagad sa kamay ng Panginoon at nangyari ang multiplication of the bread. Negatively, sa pagsilip, maaari ding sabihin, nangunguna kasi ang mga alagad na ito. Nung sinabi nila, dapit hapon na, lilimang tinapay, dadalawang isda, papuntahin mo na sa bayan ng Lapas ang mga mananampalataya ng simbahan sa karamutan. Maaari, sinabi ng Panginoon, bagat hindi verbally, teka muna, bakit mo ako pinangungunahan? Look and see. Parang ganon. Tingnan ninyo, makipag-connect tayo sa Panginoon. At nangyari ang isang himala. Ang himala na ito, hindi lamang sa pagpaparami ng tinapay at ng 2 pirasong isda, bagkus ang himala sa pagpapanibago ng pananaw ng mga taong nakasaksi. Ngayon, himala sana sa pamamagitan ng San Antonio de Padua na nakikita din natin ang tunay na sitwasyon ng ating simbahan, kaya't naman tayo ay nagpupursigi ang mabuting balita, tinuturuan tayo, dagdagan pa, manalig sa Panginoon. Kahit minsan, tayo ay may takot. Kahit minsan, tayo ay nag-aalinlangan. Indirectly, sinasabi dito ng Panginoon, ako ang gagawa ng mga bagay para sa inyo. Nangyayari ito sa komunidad. Nangyayari ito sa pamilya ninyo. Nangyayari ito bilang isang individual. Kaya't nga, kapag naipagkaloob na sa atin ang biyaya, nariyan ang kasiyahan, ang kaluwalhatian,
itinuturo sa atin ng Panginoon na palalimin pa ang ating paniniwala dahil nariyan na sa atin, nasa inyo na, nasa aking mga bulsa ang yaman. Ngunit hindi lamang natin ito nagagamit sa tama all the time. Sinasabi sa first reading na from the book of the prophet Isaiah, bakit ginugugol natin ang yaman sa hindi kapaki-pakinabang, at ang pagbasa na ito brings me to reflect my life during my kalakasan. Ngayon ako'y medyo nag-slow down na. Nung ako'y nagtatrabaho, sadyang tunay, I do admit na kung saan-saan din ako naparoon. Ngunit sadyang tunay na kapag ibinaling tayo ng Panginoon sa tamang landas, ayaw man natin, makikita na lamang natin ang ating sarili, nariyan na kapiling niya. At doon, nagkakaroon ng tunay na satisfaction and fulfillment. Ilayo man natin ang ating sarili, kahalintulad ng aking karanasan. Ngunit, ibinalik niya pa rin ako sa tamang landas. Ang Panginoon ang unang umibig sa atin. Nakipagtagpo siya at tayo naman ay tumutugon lamang. Naway, ang tagpuan na iyon ay manatili na sa bawat isa sa atin at hindi na tayo malayo pa bilang kanyang kapiling kahalintulad ng mga alagad na ito. Nagkakamali din ang mga unang alagad, tayo rin sa ngayon ay nagkakamali din. Ngunit hindi tayo iniiwan ng Panginoon mismo. May tanong dito, bakit pinarticular ang 5,000 lalaki na nakakain out of 5 pieces ng tinapay at 2 pirasong isda maliban sa mga babae at bata? Bakit binilang ang mga lalaki? Waring ipinapakita sa mabuting balita na ito na sadyang tunay. Kung ang 5,000 lalaki na malalakas kumain, nakakain, na satisfied, mayroon pang karagdagan ng mga kababaihan at mga kabatbata, maniwala tayo na magmumultiply ang mga bagay-bagay sa atin. Ngunit, ilabas natin ang context sa pisikal na pagkain. Kayo at ako ay nakakaramdam pa ng pagkagutom. Gutom sa tamang landas ng ating lipunan. Particular, sabihin natin, nagugutom tayo sa tamang pamamaraan, sa tamang ugnayan, sa tamang pagtatrabaho, sa tamang paglilingkod, sabihin natin sa ating Senado, sa ating Kongreso. Iyan ang maliwanag. Nagugutom pa tayo sa tunay na relasyon, sa pakikipag-ugnayan bilang simbahan. Nagugutom ang mga ilang kabataan na masaksihan ang tunay na ugnayan na umuugat sa pag-ibig ng kani-kanilang magulang. Nagugutom na uuhaw pa rin tayo sa maraming bagay. At naway, ang pagkagutom na ito, tayo'y busugin ng mensahe ng Panginoon na siyang magpapakilos sa atin na kung hindi nagawa ng ating mga ninuno at naway sa ating panahon, sa ating henerasyon ay magawa at magampanan nawa natin. May God bless you all. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinakakain ng Panginoon ang mga nagugutom sa Eukaristiya. Ipinagkakaloob niya ang mga pangangailangan ng kanyang bayan. Buong pagtitiwala tayong manalangin at ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, ang aming kapakanan, ang pawang hangad mo, naway tularan ng Santo Papa, mga obispo at pari, ang malasakit at halimbawa ng mabuting pastol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, binusog mo ang mga nagugutom, maglingkod nawa ng tapat ang mga taong nasa pamahalaan at isulong nila ang programa sa pagkain, kalusugan, pabahay, trabaho at edukasyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, kalingain mo ang mga walang hanap buhay, mga matatandang nangungulila, mga may sakit, at yaong nasa bingit ng kamatayan. Makaranas nawa sila ng pagdamay mula sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, nagbibigay ka sa amin ng higit sa sapat. Turuan mo rin kaming magbahagi sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lingapin mo ang iyong bayan, Panginoon, upang ang kabutihang dulot mo ay maibahagi namin sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Amen. Puri-puri ka Diyos ang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aning mayaalay mula sa lupa at bunga ng ang paggawa ng tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay mo. Puri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay Sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami ay gawin mong haing sa iyong laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon. Sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin, kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay, kaisa ng anak mo at ang Espiritu Santo. Ang inyong sambayan ay nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, 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 Hos
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kapanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Robert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. At sa tagubilin at nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ngayon sa pag-awit.
Sinadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. The Holy Communion. Presence of our God, as we gather in Christ, in the Spirit, bread upon us, the bread of life, praise and divine. We have come to break the bread. We have come
families broken and blessed. In the household of the Lord, where we come to share a meal, we are fed the words of our Savior. One family strengthened and healed. God the one ni Cristo, ang God the one ni Cristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and Lord. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Is that the meal that we bless and share? Our communion in the life of Christ. One bread, one blessing, one cup, because one body is our Lord. In the presence of our God, by the justice that is shown, we will build the kingdom together. The love of Christ given to all. God the one ni Cristo, ang God Magkakaroon po tayo ngayon ng second collection para sa August 4. Ang August 4 po ay Saint Mary Vianney. Ang proceeds po nito, a portion will go to the seminary para sa gastusin at portion po naman ay kasi nag-request, humingi ng tulong ang Saint Mary Vianney Retreat and Recollection Center Galilee sa Tagaytay po. Kaya't in support para sa retreat center na ito, St. John Mary Vianney, magkakaroon ng second collection sa lahat na misa ngayong linggo. God the one ni Cristo, ang God the one ni Cristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. We are the body of Christ. We are the body of Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna. At ating idulog ngayon ang inyong mga particular na pag-aalay. Thanksgiving Mass Offering of Rohel Pangan. Thanksgiving Offering Arsinia Ramos and Family. Thanksgiving Offering Christopher Domingo Sr.,
Joshua Domingo, John Paul Paladan. An offering of Alma Torres from Susan Gonzaga. Mass offering Mother Butler, Sister Delia Fernandez. From the Mother Butler Group, Sister Marites Guillermo. From Edna Molina. From Sister Nila Dunca. From Sister Baby Martinez. From the Mother Butler Group, Sister Linda Miguel. From Brother and Sister Roy and Angelica Tabolina. From Maggie Tababa. From Mr. Ruel Pangan. Personal intention of Rufino Canarijo and prayer for the souls of Marcelino Canarijo Fruto Canarijo. Prayer for the soul of Conrado Ignacio Sr. and Fatria Ignacio. Para sa mga kaluluwa ni na Jose, Rosita, Brolio, Leonida. Para sa kaluluwa ni Rodora Rafael. Para sa kaluluwa ni Elpidio, Susana, and Janet Guillermo. Thanksgiving offering of Rialyn Gonzaga. Thanksgiving offering, Brother Benz Magbag, Sister Edna Magbag, Anita Ligaya and family. Pasasalamat, Alan Pantilo and family. Thanksgiving offering, Brother Joven and Elsie Tabolina. Thanksgiving offering of Kamua Pantaho family. Thanksgiving mass offering, Tamundong Corpus family. Thanksgiving offering, Sister Nilia Nasino and family. From Family Reyes for their personal intention. Thanksgiving offering of Mr. and Mrs. Dennis Bayangos and family. Pasasalamat ng Bunsoy Pharmacy. Mother Butler family, Sister Rafael Gakusan. At siyempre, ang ating mga pansariling pag-aalay. Sa punto po na ito, ang aking pasasalamat sa inyong lahat na nagmamalasakit sa simbahan ng San Antonio de Padua at tayo naman ang nasasakupan nito. Hindi ko man maisa-isa ang inyong mga pangalan, ang mga bagay-bagay na inyong nakikita sa simbahan, iyan ay bunga ng pagiging mapagbigay ninyo. Sa altar, sa bawat sulok, sa mga bagay-bagay, ngayong umaga, hindi ko man mabanggit ang pangalan ng mag-asawa, ay may biyaya pa rin na ipinagkaloob sa simbahan. Araw-araw naman, may biyayang natatanggap ang simbahan, kaya't maraming salamat sa inyo, maliban sa pagpupunyogi natin ng iba't ibang organisasyon. Nariyan ang aking pagkilala sa contribution sa pagsusumikap, pakikipagtrabaho ng Couples for Christ, ng lector commentator, ng lay ministers, the Mother Butler Group sa pamunuan ng ating barangay, Barrio Pastoral Council, iba't ibang barangay, lalo't dito sa Barangay Karamutan sa pamumuno ni Kapitana Fe Tagasa. Sa mga tagapaglingkod sa altar, maraming salamat sa inyo. Kung ako man ay may nakaligtaan, ay pagpasensyahan ninyo, ang patrona ang mag-bless sa inyo. Tinatawagan ang mga nag-a-anniversary at ang mga may pagdiriwang ng inyong kaarawan sa buwan ng Agosto na pumarito po kayo sa maharapan ng altar upang kayo naman ay mabindisyonan. Halina po kayo. Kindly feel the presence of the Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, ang particular na bendisyon ay igawad mo sa inyong mga anak
na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at magdiriwang ngayong buwan at ng kanilang mga anibersaryo at mahalagang kaarawan. Naway, ito ay pagkilala sa iyong kabutihan pa rin sa kanila bilang isang individual, sa kanilang pamilya at sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Naway, kahit papaano, biyaya ang ipinagkatiwala mo sa kanila at naway, ang munting regalo ng choir para sa inyo ang inyong tanggapin. And may this holy water reminds us of our baptism into Christ, whose death and resurrection redeemed us. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Bago ko makalimutan, kayo pong lahat ay inaanyayahan sa susunod na Sabado, August 8, 9 o'clock. Magkakaroon po tayo ng misa ng obispo alas 9 ng umaga together with the installation of the different officers and the blessings of the kumbento sa likod. Kindly bow your head. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap na pagdiriwang sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog at mamalagi nawa sa inyo, sampo ng inyong mga kapamilya, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang banal na misa ay atin ang naipagdiwang, humayo kayo, taglay ang pag-ibig at mamuhay sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. O dakila ang pag-ibig na ipinadama sa akin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. At sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niyang makasama. Awitin natin, papurin namin, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Sa ayawin na, papurin namin, pagkat siya'y dakila at tapat. O dakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. At sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niyang makasama. Awitin natin, papurin namin, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awit na, papurin namin, pagkat siya'y dakila at tapat. Pagkat siya'y dakila at tapat. Pagkat siya'y dakila at tapat. Wala na lang boses. Hindi umakot.